Sabi ni Bossing, ano daw ang opinion ko tungkol sa mga pro-Duterte vloggers na pinapatawag ng Quadcom? Well, ang opinion ko, isa yang matinding pang-abuso. Pero kasi meron na naman silang legal na purpose. Kuno. For example, sasabihin nila siguro, hindi ko alam yung buong news dyan pero sasabihin siguro nila, we are inviting the vloggers para makagawa kami ng batas to regulate the social media space, chuchu. Para sa akin, para saan pa yan? Meron ng cyber libel. Meron ng cyber libel Pangalawa, anong gusto nito mga politikong to? Para na naman silang mafia monopoly ng social media space. Dahil alam naman natin na mga politiko gumagamit ng troll accounts, troll farms. And it's very obvious kasi marami dyan walang mukha, walang identity. Dahil kung may mukha, may identity, at kunwari, sinabihan niya ako ng libelous, pwede ko rin siyang kasuhan at hanapin. Pero sila kasi, they took a page from the Pink Lawans. Yung style na weaponizing the law. Tatakutin kang kasuhan para hindi ka nalang magsalita. Or pagbubuhusan ka talaga ng oras na sirain yung i-mass report ka o i-take down yung account mo para hindi ka kumita o kung ano pa mang gagawin sa'yo. Para lang hindi ka na marinig. Alam naman natin yung mga politiko ginagawa yan. So they took a page from that and they run with it. They are using the Congress para magawa nila yung mga ganyang pang-aabuso. So ako, I'm very happy na lang. I'm very happy na lang na nagpasaklolo na yata sa Supreme Court yung mga vloggers na ito. Dumiretso na sila na sa Supreme Court. Di ko lang alam kung anong final nila, kung anong hiningi nilang remedy. Pero kung ganito ang uri ng ating liderato, hindi sila dapat nandiyan. Kaya lang, sad to say, tayong taong bayan, wala magawa. So tama yung sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc. Dapat we should revisit the Constitution kasi kung meron mang positive na ginawa itong Kongreso na to, pinakita natin. Ipinakita nila sa sambayanan at sa mga future leaders na matitino na merong dapat ibang